5 na ang anak ni Solange Raagas. Kapapanganak lang niya ng kambal kamakailan, pero nauwi ito sa isang mapait na karanasan. Nabalitaan ko, no, pasensya ka na, sa susunod ko itatanong. 2 buwan daw nakakalipas ng anak ka, pero yung isa sa kambal mo, Matay po. Pag yan po kasi tinatanong sa akin, naiyak talaga. okay lang, okay lang. Pasensya na po. Pasensya na rin po. Ano po bang nangyari? Ano po, kulang sila sa buwan. Sige lang po. Sige lang, Pneumonia- labas na lang. Pneumonia po siya. Tapos po kulang sila sa vitamins. Yung isa po kasi hindi na-survive. Kasi po may pneumonia. Tapos siya po nagkaroon ng problema. Bago ilabas, Ano po naging problema? bumaba po yung sugar niya. Bakit daw po nagkaganon? Hindi po kasi siya dumede na maayos. Noong nagbubuntis siya, nawala ng trabaho ang kanyang mister kaya hirap sila sa pang-araw-araw. Noon bang pinagbubuntis mo sila, nakakakain ka rin ng maayos? Opo, pero hindi po ganun kaano kasi maselan po ako magbuntis. Hindi po talaga ako makain ng kanin. Sa unang buwan hanggang sa 5 months po. Hindi ka nagkakakain noon. Opo, hindi po ako. Sa tingin mo, paano niya naapektuhan yung pagbubuntis mo? Sana po siguro kulang po sila sa vitamins. Nakahanap na ulit ng trabaho ang kanyang mister bilang driver. 700 pesos kada araw ang kanyang kita. Mas mataas naman sa minimum, pero sa laki ng kanilang pamilya, kapos pa rin. Pag naubos po, mangungutang po kami ulit. Tapos po, pagdating ng sahod, babayaran. Pagka naubos po ulit utang, ganun lang po. Umikot lang din po talaga sa utang. Anong tumatakbo sa isipan mo sa tuwing mangyayari? Siyempre po masama yung loob ko kasi mapupunta lang po sa utang yung sahod ng asawa ko. Wala na po kami halos mabili. Hindi na po talaga kami halos makabili kasi nababayad lang po sa utang. Hanggang ngayon, iniiyakan pa rin ni Angie ang pagpanaw ng kanyang anak. Malaki yung impact sa'yo nung Opo. pagkamatay mo. Hanggang ngayon po hindi po ako nakaka-move on. Araw-araw ko pa rin po talaga siya naalala. Ano sana yung pangarap mo para dun sa anak mo? Madami po. Madami po. Sige lang. Okay lang. Gusto ko po magkasama sila. Kahit mahirap po yung buhay, basta magkasama sila. Yan po yung mga makasama namin. Kahit mahirap yung buhay. Pero ganun po talaga pag hindi po para sa amin. Mahirap po tanggapin eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa po talaga tanggap. Gabi-gabi pa po ako umiiyak na sana kasama na lang po niya. Tapos po, hindi ko po alam kung paano ko i-explain sa kanya na wala ng kapatid niya. Sobrang sakit po talaga. Mawala ng anak. Nung nakita mo yung anak mo nasa intensive care unit ng ospital, anong tumatakbo sa isipan mo nun? Ano po, halo-halo po. Tatanong ako sa Diyos, bakit ko nararanasan yung ayaw ko maranasan. Sobrang sakit po kasi nakita mo yung nahihirapan yung anak mo. Pero sa kagustuhan ko pong mabuhay siya, nilaban ko po siya kahit nahihirapan po siya.